Yung current assessment ko po sa Sa current situation natin dito, ang problema kasi natin, sumasabay yung buhos ng ulan sa high tide. So malaking epekto po yun. Pero katulad ho dito, dun sa lahat ng mga residente na nandito, catch basin po kasi yung 4 towns natin. Dito sa barangay Tramo Maluras, dito sa barangay Gahak, nasa barangay Gahak po tayo. Pero ang mga majority ng evacuees natin dito ay taga Sitio Tramo Marulas ng barangay Marulas. Karamihan po sa mga evacuees natin dito taga Sitio Aroma. Karamihan po sa kanila nakatira sa danger zone. Kaya kung makikita natin yun doon sa post sa Facebook na sa ilog po kasi sila nakatira. Which is, yun din po ang ilalapit namin sa national government na sana mabigyan po ng allocation sa NHA. Dahil para maialis po namin yung mga nasa danger zones. Pero pagkat tinanong nyo po dito sa mga ibang barangay, kung bagay yung dati, kung ang baha sa kanila ay hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang. Pero dito sa mga nagkakaproblema pa, yun yung medyo mataas ngayon ng tubig. Pero sa nakikita po namin, dahil kami yung catch basin, kami yung sumasalo ng tubig na galing sa upland dito sa lalawigan ng Cavite, dito talaga bumababa po sa dito sa distrito namin at sa bayan ng Kawit. Usually, dito pagka nag-low tide na, tumigil ang ulan, wala na pong baha dito. Pero gaano po tayo sa ready pa kung may kailangan po ng mga evacuees na sila mag-monitor? Actually, sa atin, sabi ng ating mayor at tingin ko din naman sa iba't ibang munisipyo natin dito sa 1st District of Cavite, sila po ay handa. Nagpapasalamat syempre tayo sa DSWD dahil bago pa man dumating yung bagyo, naka-preposition na po ang kanilang family food packs. Nagpapasalamat tayo kay SecRex at kay PBBM dahil po doon. At lagi silang nakaagapay po sa atin tuwing may kailangan po ang ating mga munisipalidad at ang ating lungsod ay lagi pong andyan. Isang tawag lang ho ng ating mga mayors, uma-action kagad ang ating gobyerno. Thank you po.